And I've been in the valley of shadow of death. Na hindi lang siguro valley pero kamatayan po talaga. I was in ICU for 4 days. No, marami po sa inyo hindi nyo alam. Pero hindi po yung ICU yung marami kasi po, to make the long story short, nagkaroon naman po ako ng internal bleeding. Kinakailangan po ako, sinalinan po ako ng 6 na dugo. Grabe po. At salamat po doon sa mga kabataan na nagbigay po ng dugo po nila sa akin. Kaya nga po ngayon, feeling ko kabataan ako. Mag-attend ako ng camp. Praise God. Paki-sponsor niyo po ako. Amen. No kidding aside po, napakasakit po na ko. I need, honestly, I almost talagang gusto ko na po mag-give up. Actually, nandun si Pastor Francis, sinasabi ko, kasakit ay nakabisa. Kasi po meron po silang sinaksak na gamot na mali. Grabe po. Tapos gusto pa nilang ulitin ng madaling araw, nakagising lang yung demonyo talaga, si Diablo po talaga gusto niya ako patayin. Sobrang sakit po na hindi ko maintindihan na galit na galit po yung ate kong nurse sa Amerika kasi naintindihan niya po kung ano yung gamot na sinaksak po sa akin. At buti na lang po nandun ang divine protection ng Lord. Actually, na-witness po ni Pastor Francis ito, medyo nawala po ako sa sarili ko. Kaya pag-pray yung masalese ko yan. But kidding aside po, yung pong aking room po, ayoko po ma-ICU. Actually, kahit pong bumagsak na po kasi yung BP ko, nasa 70-50 na lang po. Ganun po kagrabe. Kaya nga po yung mga family ko po umiiyak na pati, lalo na po yung ate ko na nurse sa Amerika dahil naintindihan niya, lumuhod na daw siya. Pinagtatawag niya yung mga kaibigan niyang mga intercessors. Kaya nga po talagang prayer works. Prayer works po na talaga. Na I do believe, milagro lang po kung bakit ako nabuhay kasi wala na po ako talagang strength po. Pero nung narinig kong ICU ako, hoy, halina, masikan ko. Tapos, makanyanan na ako na. Hali po diaper tayo. Diaper, masikan ko ako. Pero hindi po ako pumayag. Pero buti nag-provide po ang Lord na mayroon pong nabakanting tinatawag nilang presidential or VIP room. Na yung room pong yun, nandun lahat ng kung anong meron sa ICU, daig pa kasi meron kang nurse for 24 hours na yan lang ang nurse mo na tumitingin sa iyo every hour. Na kaya lang alapon tutod. Wala. Hindi pa rin po ako kumain ng 4 hours. And salamat po sa mga prayers nyo. Kami pong mga pastors talaga po nakapaniginip po ako ng demonyo na gusto akong patayin at naginip din po ng anak ko po yun. Naikwento ko po ito ng Wednesday. Mag-i-replay niya mo po. Wala ng oras kasi. But my point here is during that time na nasa ICU po ako at dinadialysis din, si Pastor John, nagdudugo po siya ng ihi. So talagang tinitira po kami ng Diablo. Pero praise the Lord, pinagaling din po siya ng Lord. Miracle. Miracle po yung kanya na lumabas po lahat ng mga bato sa batong po niya. Talaga pong puro dugo ang ihi niya. Alam niyo po, lagi na kayong agaganakan kayong prayer. Sana yung kaya kakalingwan. Amen. At para talaga pong hindi magtagumpay ang Diablo sa atin. So anyway, gusto ko lang pong pasalamatan ang Lord. Sabi ko nga po kanina habang nag-worship, Lord, thank you. At yung kaya kang bali, pisang bali. Karaan muna in Jesus' name. Saguli po. So pero mas malakas na po ako ngayon and medyo magatalya yung battle ko dahil galing din po ako sa ubo. Hindi man po ako naggamot sa ubo dahil may mga epekto po sa stomach yung ubo, bawal. So tiniis ko po yung nag-steam lang po ako. But praise the Lord, by His stripes we are healed. Amen. At ngayon po, sabi ko nga, Lord, salamat at yung kukining kaya mo ako maka-ICU yan. Grabe po ang nangyari sa akin, pero mas grabe po ang kapangyarihan ng Panginoon. Pwede tayo pong balakpakan ng Diyos. Hallelujah. Anyway, punta na ho tayo sa message po natin. At
Ang mahalaga, buhay pa po tayo at meron pang layunin ang Lord. Meron pang layunin ng Lord sa ating mga buhay. At patuloy tayong bibigyan ng kagalingan at kalakasan ng Lord. Amen. So nasa pag-aaral po tayo ng our identity in Christ. It is very vital for us. It is very important for us na makilala po natin kung sino tayo kay Kristo. Nowadays, there are people who are confused kasi kapag hindi mo alam kung sino ka talaga, people are confused, frustrated, pinipilit nilang maging, alam niyo po yung how to be you, mga ganun pong mga ano ng mga tao ngayon. Pinipilit nilang i-imitate ang ibang tao na meron po silang sariling identity. And yung iba po, dahil hindi nila alam kung sino sila, they are being lied to by the devil. Kaya nga po frustrations ang ano ho nito, at dinidefeat po sila ng diablo. And the most important identity ay na-discuss po last week. What was po yung identity niyon? Child of God. We are children of God. Yun po ang pinakamahalaga. It's the greatest blessing of all, no? Hindi lang po yung save ka kasi maraming save sa langit na o nasa langit katulad ng mga angels at iba't ibang mga Nephilim, no, Seraphim na nandoon po mga creatures, but they are not children of God. Pero tayo, hindi lang tayo liligtas, ginawa po tayong mga anak ng Diyos. So as children of God, we need to know yung mga benefits or other identities na meron po tayo. So ang pag-aaral, kaya nga po ang pag-aaralan po natin ngayon is I am a citizen of heaven. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay taga-langit. Amen. Ikaw ay taga-langit. Philippians 3:20. But we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this night that we are gathered here as one family to worship you, to thank you, to glorify your name, because you are worthy of praise. Father God, we allow you, your Spirit, Holy Spirit, we allow you to move in our midst, oh God. Open the eyes of our understanding that we may receive your fresh revelation, the full revelation and blessings from your word, oh God, that we may be transformed, oh God, by the renewing of our mind through your powerful word. And as we receive your word, oh God, and believe your word, let there be healing, deliverance, and salvation. Be upon your people tonight, especially po, Lord, sa aming mga first-timers, maging mga nasa online. Thank you, Lord. Paunawa niyo po sa amin, Lord, kung gaano kahalaga ang maging mamamayan ng langit, Panginoon. Salamat po. To you be all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Hallelujah. So, sabi po dyan, we are citizens of heaven. Amen. Okay. Now, although mga Filipino citizen po tayo, pero talagang tagalangit ho tayo. Amen ho ba? Excuse mo. Kung hindi makipagkwento ko, ako mauko yan eh. Thank you, Lord. Sandali po na. Okay, praise the Lord. Though mga Filipino citizen po tayo, pero ang katotohanan ay mga citizens of heaven po tayo. So parang dual citizen, no? Pero alam niyo, yung iba po siguro, tatlo pa, senior citizen. No? Marami hong ano. Pero ang pinaka-ano talaga dyan, we are citizens of heaven. Now, ang salvation plan o redemption plan po ng Panginoon is, ang totoo po is for immigration. Na tayo po i-migrate po from here sa kanyang presence. Hindi ho tayo nakadesign na mabuhay po dito sa mundong ito na forever. Alam po natin yan. Maliwanag po sa lahat yan, no? And for us to enter heaven, kailangan meron kang passport. And our passport is si Jesus.
at nakasealed po ng Holy Spirit. Amen? So number one, what does it mean to be a citizen of heaven? It means we are born of God from above. Tayo po'y pinanganak ng Diyos. Paano ito? Babae ba ang Diyos? No, this is supernatural, this is spiritual. Ang sabi po ng 1 John 5:1, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. If you believe, if you accepted Jesus as your Lord and Savior, you are born of God. Ang sabi po dyan. And everyone who loves the Father loves, and everyone who loves the Father loves whoever has been born of Him. John 1:12-13. Sabi ho dito, no, medyo marami po kasi ito, but to all who believe in Him, nabigay po ito last week, and accepted Him, He gave the right to become children of God. They are reborn or born again. No? Re means again. So they are born again, not with physical birth, ang sabi po dyan, resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Tayo po ay pinanganak ng Diyos. Tinatawag po itong born from above o born of God or born in the Spirit na born again. Pare-pareho lang po yan. Born of God, born from above, born in the Spirit, or born again. Pare-pareho po lahat yan na isa lang ang meaning. Mas kilala lang po yung born again na sinabi po ni Jesus sa John 3:3, sabi po dyan, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Hindi tayo pwedeng pumasok sa langit, di natin makikita ang kalangitan kung hindi tayo born again. Ano po ang ibig sabihin ng born again? Yung pong, sabi nga kanina sa John 1:12, to those who believe Him, to receive Jesus as their personal Lord and Savior, He gave the right to become children of God. Yun, ang born again po, hindi po siya religion. No? No, huwag niyo pong ilalagay na religion. Ang born again po, it's a supernatural experience that you have encountered Jesus in your life. Na tinanggap niyo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nung sinabi mo, Lord, magmula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. At that very moment, born again ka na regenerate ka na ng Holy Spirit. Your dead spirit na hiwalay sa Diyos, yun po yung ibig sabihin ng dead spirit, ay nabuhay na i-connect po sa Panginoon to the source of life. Kaya nga po, ito po yung born again. Once you have accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, na born again ka na. Of course, with sincerity po dapat yun. Hindi lang po yung, sige nga po, subukan ko Lord, kung paano mo born again. No? Kailangan po talagang sincere ka na tanggapin si Kristo, na siya na talaga ang Panginoon mo, your Lord. Ibig sabihin ng Lord, Master. Ibig sabihin ng Master, siya na ang nasusunod. Kapag born again ka, ang nasusunod si Jesus na. Hindi yung sarili po natin. Ang mundo po, ang diablo po, hindi kanya entice na i-worship ang diablo. Ang diablo po, ang ini-entice niya, i-worship mo ang sarili mo. Since the time of Eve and Adam, ganun na po yan. Maging katulad mo ang Diyos. Sinaano po niya yung sarili natin. Napansin niyo po yung mga movies, mga commercial po natin, mga kanta, mga awit, nandiyan po yung just do it, obey your thirst, kapag tumibok ang puso, no, sundin mo ito. Ano yan? Greatest love of all daw po is loving yourself. The greatest love of all. Jesus died on the cross. The Father gave His one and only Son. Paborito niya pa mong kakanta kayong video kita, ne? Feel na feel niya pa eh. I believe, ako'y naniniwala. Teach them well, turuan mo sila. Anyway, kantaan niya pong Big Soto ito niya, baluke. And ito pong born again pong ito, na born again tayo dahil nung narinig natin ang Word of God. Saan po yan? 1 Peter 1:23. For you have been born again, or born of God, born from above, or born in the Spirit, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Ang ibig sabihin po niyan,
Nung narinig mo, may pag-asa kay Kristo, may kapatawaran kay Kristo kahit ano pang kasalanan mo, na si Kristo lang ang tanging tagapagligtas. Si Kristo lang ang tanging Panginoon at wala ng iba. At naniwala ka, meron pong naitanim sa iyong puso. Meron pong seed na nag-sprout. Meron pong binhi na naitanim. Ngayon po nag-sprout po siya. That is the seed. The word is the seed. Amen? Naalala niyo po yun, yung parable of the seeds? It is the word of God. And the word of God is Jesus. Naitanim po si Jesus sa iyo. So nandun po yung seed of faith. Ngayon, bilang born again, meron kang seed. Dapat hindi po mananat. Ang binhi po na tinanim, ang intention po niyan, lumaki, lumago, at magbunga. Kaya hindi tayo nananatiling baby Christian. Hindi ka nananatiling matampuhin na Kristiyano. Hindi ka nananatiling Kristiyanong simba lang at uwi sa Zimbabwe. Ikaw ay nagbubunga ng kaluluwa. Lumalago ka at alam mong buhay yung seed. It is possible na pwedeng mamatay yung seed. Nasa parable of the seeds po yan. Mawalang kabuluhan po yung seed, yung word of God. Kailangan po ito ay in-nurture po natin, alagaan po natin yung seed of faith na nasa atin. Through prayers, devotion, worshiping God, attending services, attending prayer meetings, attending Calvary Umpukan, mga CU. Whatever things na pwedeng mag-grow ka spiritually, dapat in-nurture po natin yung ating salvation, yung ating seed of faith. So this is being born again. It's not enough na na-born again ka, that's enough. Kung baga sa baby, na ipanganak tapos wala na. No, kailangan po yan ay alagaan, hanggang lumago ng lumago po. Lumaki po siya. Amen. So the question is, how can we know if a person is truly born again? Tingnan mo yung katabi mo. Born again ba yan? Mukha ba, yan ba yung itsura ng tunay na born again? Ang sabi po sa 1 John 2:29, if you know that He is righteous, kung alam mong matuwid ang Panginoon, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of Him. Yung nagpa-practice daw po, gumagawa ng tama, yun ang born again. Kung meron nagsasabing born again siya, pero hindi siya gumagawa ng tama, hindi po talaga born again yan. Born again po yan. Ang tunay na born again, imposibleng hindi ka mamumuhay ng tama. Dahil namatay na po yung dati mong sarili. Amen. 1 John 3:9. No one, ang sabi po dito, no one born of God or born again, born in the Spirit, makes a practice of sinning. Walang born again na nagpapatuloy sa kasalanan. Yes, nagkakasala po tayo. But we don't do sin intentionally and deliberately enjoying sin. We don't do that anymore. Maaring nagkasala tayo kanina, hindi tayo perfect. Pero it doesn't mean na hindi ka na born again. Pero kung yan ay ini-enjoy mo, sinasadya mo, pinaplano mo pa, no, hindi ka talaga born again, kapatid. Therefore, hindi ka talaga ligtas. So sabi po dyan, for God said, yung Word of God, si Jesus, abides in Him, and He cannot keep on sinning because He has been born of God. Ganun lang po siya kasimple. Kung talagang born again ka, hindi ka na mag-e-enjoy sa kasalanan. Amen. I hope dito sa Calvary Temple, hindi na tayo nag-enjoy ng kasalanan. Opo, siguro nagkakasala pa tayo. But do not condemn yourself. There is therefore now no condemnation. No, to those who are in Christ Jesus. If we have sinned, God is faithful and just if we confess our sins. And cleanse us, purify us from all unrighteousness. So a citizen of heaven who has been born again will not be imprisoned by sin again. Amen. And will live righteously for Christ. Ang tunay na born again, hindi na paalipin sa kasalanan at mamumuhay na ng tama para kay Kristo. Number 2, what does it mean to be a citizen of heaven? It means that our life here on earth is temporary. We need to accept the reality, realize the reality na ang bawat isa po sa atin mamamatay kahit anong gawin panahon natin. Kundi po magra-rapture.
Kasi po alam nyo, kapag malakas ka, parang hindi mo na iniisip yung kamatayan. Di ho ba? I was 32 years old, mag-51 na po ako ngayon. Nung nag-dialysis po ako, ang tagal na po, no? So, turning 19 years na po ang dialysis ko. For 32 years, hindi po ako nagkakasakit, di ako na hospital, nangabali yung kamay ko sa mga laro-laro, at saka po nabiyak yung... Puro outpatient po lahat. Hindi po ako nagkakasakit ng pag nilagnat, basketball lang, wala na. Hindi po ako nagkakasakit. Pero nung first time ko ma-confine, diretso po ng dialysis, I realized na talagang napaka-fragile ng buhay ng tao. Marupok po ang buhay po natin. Without God, hindi natin kayang i-extend ang buhay po natin. Ako po na-extend lang ang buhay ko katulad ho ngayon. Ilang beses ko na pong hinarap ang kamatayan. Pinakamatindi po yung last lately na nasa ICU po ako. I realized po nung 32 years old po ako na kailangan talaga ang buhay po natin pinagkakatiwala sa Panginoon. Hindi sa katalinuhan po natin. Hindi sa mga gamot. Hindi po kontra sa gamot. May mga gamot din po ako. Hindi sa doktor. Hindi rin po kontra sa doktor. Marami po akong doktor. Pero dapat, ang number one, sa puso po natin na pinagkakatiwala po natin ang ating buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. If you want a life that is abundant with divine protection and divine provision, you need to entrust fully your lives to Jesus. Because only He can protect you. Wala na pong iba. Only He can give you an extended life, katulad ko po. Extended na po ang buhay ko ngayon, almost 19 years na, turning 19 years, kundi pa darating ang Lord. Sa totoo lang po, nung nasa ang mahirap na po palang mag-pray pag yung bagsak na yung BP mo. Parang gusto mo na lang, nakapikit ka na lang. Parang inihintay mo na lang, pagmulat mo, maliwanag na. Yun po, nasa langit ka na, ganun po. Sa ano ko lang, bahala ka na, Lord, ka. Kung may plano ka pa, Panginoon. So, yun po yung, may plano ka pa, Panginoon. Dapat lang kumukukin niya. So, ayun po yung, talaga po ang Diyos po natin, napakabuti niya. I can't imagine na dumaan po ako ng ganun kahirap nung last time. Excuse po. Di ko po ma-imagine po talagang, ang lakas-lakas ko pong nag-preach pa ng Sabado at Linggo, tapos bigla po ganun. Hotpotang magkwento ko gagataling. Jesus' name. Jesus. But anyway po, we need to realize na maiksi po ang buhay po natin. Kaya dapat hindi natin po sinasayang ang buhay po natin. Yung sabi po ng Psalms 90:10, 70 years are given to us. Some even live to 80. Nung at yun ako po kayo, kota na kayo. No, excuse po. At, Rengalwa po, miras ng 100, di ba? Talaga pong blessing. Blessing po. Ito po ang masaklap po dito sa buhay po natin dito. Kaya nga po, kahit na gaano kaganda ang karir mo, kahit na gaano kaganda ang flow ng business mo, ng trabaho mo, ng sahod mo, pangit pa rin po yan. Compared sa langit na ibibigay sa atin ng Panginoon. Nang sabi niyan, but even the best years are filled with what? With pain and trouble. Soon they disappear and we fly away. Bye-bye. Kala ko nga po rin ko, fly away na. And think about your, ilang taon na ho ba kayo? Ilang pong days ang 80 years? I think pinag-aralan natin, nasa 29,000 days. 25,000 days po yung 70. Paki-compute yung kung tama. Karitak na mo, 29,000 days. Marakalya pa yung pera yun. Napakaiksi lang po. Hindi tayo abot ng 100,000 days. Can you imagine that? Napakaiksi po ng buhay po natin. Even the best years are filled with sorrow and pain. Now think about the years na ang ganda ng buhay nyo.
Wala pong taon na wala tayong problema. Tama ho ba? Walang taon na dumaan sa ating buhay. Laging may pagsubok, laging may problema. At sa totoo lang, alam naman na po ng Panginoon ito, nakakasawa po ang mga problema. O mag-enjoy ko ang problema. Ay Lord, di naman pandakala problema. Bagamat sinabi po ng Bible ni James na consider it pure joy when you consider it pure joy. But it doesn't mean na talagang nag-e-enjoy ka. At gustong-gusto mo ng problema. Nung bisa kayong problema, malagwa mong pag-pray yan. Wala po sa ating may gustong may problema. Ito rin ang gusto po ng Panginoon. Kaya nga po, itinakda niya na matapos ang buhay po natin dito. Kaya nga po kahit maganda yung bahay mo, maganda ang mansion mo, wag mo pong panghawakan yan. Kasi po, halimbawa, yung pinagpipray natin big one, kung nangyari po yan, nanong kwentada rin kahit ano po. Wala pong kwenta. Kaya nga po, dapat ma-excite tayo sa pag-uwi po natin. Psalms 90 verse 12, bundag tayo ng verse 12, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. For example, sabihan mo na mong ating kapang 10 years. How many days is 10 years? 3,650 days na lang. Bisa kayo mag-countdown tamo? Sabi po dyan, sabi ni David, that we may gain a heart of wisdom. Yung mga tao po kasi akala nila hindi na sila mamamatay, namumuhay sila na pansarili, walang wisdom. Pero kapag lagi mong inaalala na maiksi lang ang buhay mo, na kailangan ipamuhay mo kay Kristo, you will gain a heart of wisdom. Hindi mo sasayangin ang buhay mo sa mga walang kwentang bagay. Within 24 hours, we have 24 hours in a day. Ilang oras kang nasa cellphone? Ang average daw is 6 to 8 hours daw sa mga sa Filipino. Isipin niyo po 'yan. Laging hawak niyo ako po, I thank the Lord. Marami pong nag-message sa inyo sa akin nung nasa ICU po ako, pero hindi ko hawak ang cellphone ko. Alam niyo po ito, may nga tusok yung kapuloy ni. 4 po yung access ko dito, dextrose, kung anong gamot dito, pati po dito dahil magang-maga po ito, sobrang maga, nag-crack po yung balat ko na sugat. Ganun po kagrabe. And then, every now and then, kumuha sila ng sample ng dugo. Kahit po siguro 15 needles na natikman ko po. Habang magang-maga po siya. Dati po hindi po ako umaaray. Tinutusok po ako, umaaray na ako kasi sobrang sakit. Tiisan niya po, sir. Kaya lublub ko, ikakayang tusukan ko. Isan kaya kanwan. Samasnan niya ako kaya. Kaya mo balo makarang kasakit. Grabe po. Kaya ako, sabi ko, may plano pa po ang Lord. Nung ako talagang bisa na ako muli. Pero yung mga family ko, yung encouragement po nila, lalo na po yung mga family ko sa abroad. Yung isipan ng gastos, sabi po niyang ganyan. Nung kailangan niyang ilagay yung nanumang malaruma yan, o VIP o nano, lagay yan. Sabi po ganun. I thank the Lord I have a loving family na hindi nila iniisip yung pera. I really thank the Lord for almost 19 years, ang family ko sa Amerika, lalo po yung ate ko, talaga pong thousands of dollars, ang niya, millions na po ang naibigay niya po sa amin. Pero, I really thank the Lord. I'm blessed. I'm blessed po talaga. At hindi po nagkukulang ang Lord. Amen. At mas na-realize ko po ngayon na talaga po kailangan kong ipaunawa sa inyo na kahit wala kayong karamdaman, your life may end very soon. Your life may end very soon. But don't worry, tagalangit ka, kapatid. We don't fear death. Amen? Pwede natin sabihin, Diablo, diyang patiyan mo ko, ako tatakot mate. Bakit? Enak man muntak yung impyerno mo. Ikang daily mo ka rin, ha? Uuwi ako sa langit. Pero dahil may purpose pa ako, hindi mo mapipigilan ang purpose ng Lord. Because no one
can thwart and no one can stop the plans and the purpose of God in a man's life for as long as we are submitted to God. Amen. Hindi ka mapipigilan ng, not even the gates of hell, ang sabi ng Panginoon, shall not prevail against the church. Why? Because we are more than conquerors. Wag lang tayong bibitaw, wag lang nating bigyan ng opportunity si Satanas. Amen po ba? Kaya nga po, we need a heart of wisdom. Sa Psalm 39:4, sabi po dyan, show me, Lord, my life's end, and the number of my days, let me know how fleeting or how short my life is. Job 14:5, a person's days are determined. You have decreed the number of his months and have set limits and he cannot exceed. Kahit anong gawin po natin, ang mga tao po ngayon, ang mga scientists, ginagawa po nila ang lahat para mahaba ang buhay po nila. In fact, may mga cloning na. Ang cloning po since 1960s, nagko-clone na po sila ng tao. Ano lang po yan, secret. At kung minsan, minimix po yung genes ng tao sa baboy, sa fish, gano'n. Kaya kung minsan may nakikita silang parang shokoyo, serena sa po. Mga experiment po yan. Gumagawa ang tao na paano siya mabuhay kahit na bumaha o pwede siyang lumipad, ginagawa rin po ng tao kung talagang hindi na pwede yung kanyang katawan, na yung kanyang memory daw ilipat sa bagong katawan. No, yan po ang mga hindi po yan fiction sa napapanood po natin. Mga reality na po yan na nangyayari po ngayon, ginagawa na po nila yan. But hindi po yan kalooban ng Diyos. Once na ganun ka na, hindi na po yan, yung spirito mo na bigay sa iyo ng Diyos, iba na. Nag-iba na po. Kaya nga po, we need to learn na i-remind ang bawat balang sarili tamo. Pwede kayo pabuklat ng aircon niya ni Kenny. Malisangan ko, lalo kung manguko. Thank you. Okay. Sabi po sa Job 14:5, a person's days are determined, you have decreed the number of his months, and set limits he cannot exceed. Ang sabi ng Panginoon, why worry? Not even one day, pwede mo extend ang buhay mo. Kaya nga po, hindi tayo dapat mag-worry. Ako po, alam ko, naka-hospital po, alam ko, mahal ang bill, hindi ako nagtatanong sa misis ko. May dagdagan niya yung stress ko. Ang alam ko lang, hindi pa ako, wala pang gastos na hindi pinrovide ng Lord. Yun lang po ang alam ko. Dahil alam po natin, laging tapat po ang Panginoon. Amen. Psalms 144 verse 4, man is like a breath, his days are like a passing shadow. Para lang tayong hininga. Para lang tayong anino na dumaan lang. Ngayon po na alam natin na tayo po ay temporary lang ang buhay po natin sa mundong ito. Dapat ang buhay po natin, katulad po na dapat meron tayong wisdom how to live righteously, fulfilling the purpose and plans of God in our lives. And we need to consult God every day. Because it is a sin na magplano ka na hindi mo kinukonsulta ang Diyos. Saan po natin makikita yan? Sa James chapter 4, verse 13 to 17. Now listen, you who say today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? Ang sabi po niya dyan, no? You do not even know what will happen tomorrow. Yung sinasabi mong, papasyal kayo, pupunta kayo sa bansang ito, sa Boracay or whatever, or pumunta kayo sa lugar na ito, magbi-business. Bakit? Ang sabi po ni James, hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Ano ba ang buhay mo? Sabi po ni James, you are a mist that appears for a little while and then vanishes. Para kang hamog na nandyan lang. Sa umaga po, kung nagising kayo ng umaga, mahamog po sa mga halaman or sa damo. Maya-maya po, wala na sila. Ang buhay po natin kinumpara po doon. Think of your loved ones or your friends na namatay na po. No karino yan, ipisabihan nyo pa kung kaya. Hindi na ho gaano. Ganyan lang po, kaya mumumunang Aldo or first weeks, months, namimiss mo. Magtapos po nun, normal na naman ang buhay mo. Ganyan po tayo, parang hamog lang. Nawawala po tayo kaagad. Sabi niya, instead, you ought to say, if it is the Lord's will.
we will live and do this or that. Kaya madalas yung pong sabihin sa akin, kung di pa darating ang Lord, ito po yung pag-aaralan natin. Kung di pa darating ang Lord, ito ang gagawin ko. Kung di pa darating ang Lord, kalooban ng Lord, ito ang gagawin ko. Lord, kung kalooban mo ito po ang gagawin mo. Ito po ang pinagpapalooban. Lord, kung kalooban po, magpapatayo pa po kami ng building. Lord, kung kalooban po, magpapatayo pa po kami ng malaking sanctuary. Lord, kung kalooban mo po, bibili pa po kami ng lote para parking lot. We pray. Ganito po kami mag-pray. Ako po, ganun po ako mag-pray na kung kalooban po ng Lord. Bear with me. At least po, nakakapag-preach pa ako kung anong talaga po in Jesus' name. Ako bigagan nakariyang kaya po ini. Amen. So instead, kailangan po natin sabihin na kung kalooban ng Panginoon. Why? Sa verse 16, sabi dito, as it is, you boast in your arrogant schemes. Pagmamalaki po pala yung nagpaplano ka, hindi mo kinukonsulta sa Diyos. All such boasting is evil. Ang ganito pong klase na nagpaplano ka ay kayabangan, pagmamalaki, at isang masama. Masama po siya sa paningin ng Diyos dahil, kaya sabi nga po natin sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Whether small or big. Yung iba merong, ba't mo pa gagambalain ng Panginoon sa malilit na bagay? Dapat lang, kasi kung minsan yung maliit na bagay, yan ang nagkakos ng malaking problema. Akala mo maliit, pero nung ginawa mo, lumaki ang problema. Because you did not consulted God for instruction and for wisdom. Kaya nga po kung tutuloy natin, sabi po dyan, all such boasting is evil. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Ang context po talaga niyan, yung pong, alam mo yung tama na dapat ikonsulta mo muna sa Diyos, pero hindi mo ginawa, nagkasala ka. Alam mong merong kalooban ng Diyos, pero ibang kalooban ang ginawa mo, yung kalooban mong ginawa mo, nagkasala ka. Alam mong merong tamang pinapagawa ang Diyos, merong mabuting pinapagawa ang Diyos, pero pinilit mo yung gusto mo, napahamak ka, nagkasala ka pa. Kaya nga po, maigsi lang ang buhay po natin, ipagkatiwala natin sa Diyos. Ang ibig sabihin ng ipagkatiwala sa Diyos, tanungin natin ng Lord, every day, Lord, ano po ang dapat kong gawin sa araw na ito? Lead me, Lord. Instruct me. Lead me in the way that I should go para hindi po ako mapahamak. 1 Peter 2:11. Dear friends, I warn you as temporary residents and foreigners, sa ibang salin po, pilgrims or sojourners or aliens. Totoo po ang alien. Yung pong katabi nyo, alien yan. Tagalangit po yan. Alien, ay amen? No? Kaya nga po sabi niyan, bilang mga alien dito, temporary residents and foreigners, keep away. Ito po yung pamumuhay natin dapat as temporary residents here on earth. Keep away from worldly desires that wage war against your very souls. Kapag masyado kang naging materialistic, wala kang kapayapaan. It wage war against your very soul. Walang kapayapaan ng kaluluwa mo. Kasi hindi ka kontento. Yung nakikigaya ka sa uso, ay, ito yung bayong sakin. Kinuha ka naman sakin, hanggang mo, wag yung lamaran ka. Pamilitan mo at itang kaparatutan mo. Binangga mo ako, hindi, bago yung sasakyan ko. Pabira ka ako. Gulat po ako dun eh. Sabi ko, grabe. Grabe yung mga tao ngayon ka ako. Meron na pala siya karapatang magbangga pag bago yung sasakyan niya ka ako. At damusak na yung utak na. Sabi ko nga. Anyway, as citizens of heaven, let us do the will of God here on earth. Amen? And let us avoid being polluted by worldly desires. Huwag niyo pong, alam niyo po, gusto kang i-bless ng Lord ng bagong bahay, pero huwag mong i-desire ng masyado. It will pollute you. Ay Lord, kailan ba ko yung pag-pray ng ref ko na double door, ba't ganyan lahi pa yan? Mag-enjoy ka lang kung anong meron mo ngayon. God will promote you tomorrow. Amen. If you stay faithful, if you stay confident sa Lord. Amen. So, kaya nga po, citizens of heaven, let us do the will of God here on earth
And let us avoid being polluted by worldly desires. Bakit? Kapag namatay ka, judgment ka agad. Saan po natin makita yan? Hebrews 9:27. Just as each person is destined to die once, and after that comes judgment. Iba po yung Bema judgment na lahat po tayo i-reward. Iba rin po yung Great Throne judgment, lahat ng masasama ay i-judge, i-condemn. Pero ito pong judgment na sinasabi, pagkamatay mo, hindi po totoong nandyan lang yung kaluluwa mo, natutulog lang, lipo-lipo. Alam mo kanyang Bible. In the Bible, kapag namatay ka, kung na kay Kristo ka, aakyat ka ng langit. During the Old Testament time, nasa paradise ka. Kaya sabi ng Lord, nung hindi pa siya nakakyat ng langit, hindi pa niya natapos yung sa krus, today you will be with me in paradise. Mataas kasi po natin yan sa Wednesday. Munta ako bang Miyerkules kayo na? Nung alang kakwenta-kwenta yung gawan nyo, munta ako Miyerkules kayo na. Para alam nyo po yung mga huling salita po ng Panginoon sa krus. Nang sabi niya, today you will be with me in paradise. Kaya nga po, 3 days, nasaan po ang Lord? Bumaba po siya ng Seol, ng Hades sa ilalim ng lupang ito, para po yung paradise na yung mga Old Testament saints ay dali niya sa langit. Ngayon po, pag namatay po, under the New Covenant, New Testament po tayo, pag namatay ang tao, kung ikaw ay na kay Kristo, diretso ka ng langit. Stephen, bumukas ang langit para sa kanya. Si Paul, nagpunta ng third heaven, which is heaven po talaga. Now, kapag ang tao ay wala naman kay Kristo, o tumalikod kay Kristo, o hindi totoo kay Kristo, sa impyerno po siya. Ito po yung judgment na ano. Kaya nga po kung talagang tayo'y mamamayan ng langit, we need to live for God and God alone. Number 3, what does it mean to be a citizen of heaven? It means that our provision is according to the riches of Christ. Yung pantustos po natin, yan po ang provision. Ibig sabihin ng provision, yung pantustos na natin. Yung mga gastusin po natin, yung pangangailangan po natin, mga needs po natin, galing po yan sa langit. According to the riches po ng Panginoon. Now, maniwala kayo sa hindi po. Leta pong sino po nag-attend po ng mga prayer meeting dito, yung push po natin? Amen. No? Siguro nasaksihan niyo po yung ilan sa mga members natin, lalo na po yung isang member po natin na nag-testimony, under wage po ang kanyang sahod. Underpaid po siya. Pero, dahil siya ay Kristiyano, hindi siya nagreklamo. Ibinigay pa rin niya kung ano yung para sa Panginoon. Napagtapos niya ang kanyang mga anak, isang engineer, isang nurse. Istuya, pinsanin Pastor Francis po ito. Pastor Edwin na lang po, janitor, napagtapos niya ng nurse at saka po education ng kanyang Bakit po? Wala po yan sa laki ng May mga kakilala po ako, lalaki ng sahod, alala nga pala. Because they do not have the favor of God. God can multiply kung ano man ang meron ka kung tapat ka. Sabi ng Panginoon, pakainin niyo yung mga tao. Hindi sinabi ng Panginoon akong papakain sa kanila. Lord, sa kami maghahanap even 10 months of salary kanya. Hindi natin mapapakain na kahit isang kagat lang na tinapay. Na 10 months ng salary mo. Kasi ng Panginoon, maghanap kayo. Naghanap po sila. Anong binigay kay Lord? 2 isda at 5 tinapay. Sabi ng Lord, loko-loko ba kayo? Paano nakakainin yan? Sino kakain yan? Kahit sa akin, kulang yan eh. Sinabi ba ng Lord yun? Hindi po. Kung anong meron mo, ino-offer mo kay Lord, tatanggapin niya. Tapos po, ino-offer niya sa Ama, nag-multiply. Nung sinabi niya, Father, I thank you. Tapos, i-distribute niya na tumpok-tumpok silang 50. Ano pong nangyari? Nag-multiply po yung resources. Ito pong maganda. Nagsobra pa ng 12 basket full. Yung bata na nag-offer po ng 5 loaves at 2 fish, sa kanya po napunta yun kasi siya yung nagtanim. Dati, meron lang siyang 5 tinapay at 2 isda, pero nung pinagkatiwala niya kay Lord, napakain ang libu-libong tao, umabot po ng 25 yung pati mga lalaki at babae at mga bata, kasi 5,000 men. Normally, mas marami ang bata at saka mga babae. Now, kaya nga po, huwag kayong mag-reklamo, Lord, kalati ko sweldo, dapat mga hindi po. Ang dapat nyo lang gawin, kahit anong meron kayo, maging tapat lang kayo. Yung mga milyonaryo po natin dito, naging tapat lang po sila sa maliit na bagay. Dating magtinda kay nga po,
Ngayon po, ang business niya worldwide, ay nationwide. Bakit po? Pag pinagkatiwala ka ng Lord, naging tapat ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka ng Lord ng malaking bagay. Amen. Because yung po kanyang provision ay nanggagaling sa riches ni Christ. Sa Philippians 4:19, ito po natin makikita yan. And my God shall supply all your need. Shall provide all your needs according to your salary, to His riches in glory by Christ Jesus. This is infinite. Hindi mo mabilang po kung gaano kalaki ang kayamanan ni Kristo. Kahit araw-araw ka pang humingi kung kailangan mo, ipagkakaloob sa iyo. Hindi tulad ng tao, manyag ka rin naman. No? Tayo po yun, natural po yun sa atin. Pero ang Diyos, gusto niya humihingi ka araw-araw. Totoo po, humingi ka araw-araw. Ako pag ginagawa ko ito, manyag ko talaga aldoldo kasi kailangan ko talaga yung aldoldo. Kailangan ko yung pera aldoldo, kayo aliyo? Doon yung pera yun, nung iyo kailangan ng pera yung aldoldo. Tayo na makipagplastikan po. Kailangan po natin ng pera. Hindi masama ang pera. Ang masama, yung what? Love of money. Amen. Pero alam niyo po, pinag-usapan natin mga physical at saka material needs. Kapag ikaw ay citizen of heaven, hindi lang physical at material needs ang pinoprovide ng Lord. Sabi po dito, wait. Sabi po dito, God not only provides our physical needs, but also our mental and spiritual needs. Amen. Kaya nga po, ala namang Kristiyanong pwedeng, alam niyo po iba, nababaliw dahil po sa pangangailangan nila. Dahil sa problema. Kaya kailangan meron po tayong mental na, katsura ng naramdaman kung minsan. Pero ano ba ang mental needs? Kung kailangan mo ng peace, kailangan mo ng joy, kailangan mo ng wisdom, kailangan mo ng intelligence, kailangan mo ng comfort, na-stress ka o meron kang depression, kailangan mo ang Lord. He provides you with joy unspeakable. He provides you with joy unspeakable. Hindi lang pinoprovide ng Lord, lahat po, spirit, soul, and body. Kompleto po, ganito po katindi, according to His riches. Kung minsan hinahanap po natin yung joy, punta tayo ng mall, punta tayo ng ganito, bili tayo ng ganito, but after that, wala na. Gusto mo ng bagong cellphone, nung bago yung cellphone mo, nag-enjoy ka, kinabukasan na na. Piyatsa-tsa mo na yung iPhone 16 mo. No, hindi ako po yun, ugali ko po yun. Na, yung bagay nga rin nila, alam ang kwento. Why? Because yung true joy po natin, only God can fill your empty hearts. Because merong malaking vacuum dito, ang sabi po ng Ecclesiastes 3. Merong pong eternal vacuum dito. Only the eternal God can fill. Nothing and no one in this world can fill your empty vacuum na nasa puso mo, kapatid. Kundi si Jesus lang. Kaya nga po, patuloy tayong magtiwala sa Kanya. So ito yung maganda kapag citizens of heaven ka, hindi ka magkukulang. But it is not automatic. Palagay niyo po, automatic po siya. Na Lord, sinabi mo, you will provide. Bakit hindi ka nagpo-provide? Una, kung titignan niyo po itong Philippians 4:19, ang context po niyan, sinabi ni Paul doon sa mga nagsusupport sa gawain ng Diyos. Dahil sinuportahan niyo ako, sabi ni Paul, nabasahin niyo na po, alam ko po, na-discuss na natin yan. At binigay niyo ko, kayo lang ang nagbigay sa akin, nag-support sa aking ministry, ganito, sabi po ni Paul, my God shall supply all your needs. So meron pong utos or principle ang Lord na sinusunod, even though na ikaw ay anak ng Diyos, even though you are a citizen of heaven, if you are not practicing the principles of God, hindi mo matatamasa po yung according to His riches. Because it is not automatic. Hindi po kasi nag-i-spoiled ang Lord. Na basta aldoldo, magtambay na ka mo, mamangan ka, lamaran ka kanita. Kasi po, ang sabi ng Bible, huwag pakainin ng tamad. Ayaw po ng Diyos na tamad. Kasi po ang pagiging tamad ay isang masamang bagay. May nga klak kayo rin king amen? Diyan nga ako. Ang katamaran ay isa pong demonic na bagay.
Dapat po kapag anak ka ng Diyos, masipag po. Masipag po tayo. Nag-uumpisa po yan sa higaan po natin. Amen. Halway tang po tamik kera ka pa sa bayo king kama mo, mamauya pa rin wawa. At yung parang tang wawang melangi. Amen po ba? So it's not automatic. Ang gusto ng Lord, na una po, Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Di ba ang context po nito, huwag niyong gayahin yung mga pagano na hinahabol ang mga blessing na yan dahil hindi kayo tulad nila. Kung yung mga ibon sa parang hindi panapabayaan ng Diyos, kayo pa kaya? O you of little faith? Pero hindi sinabi ng Lord automatic, kaya sinabi niya, seek first. Because it is not automatic that God will provide your needs according to His riches. You need to seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. Meron kang dapat gawin. Sa atin mo muna, ano ba yung seeking first the kingdom of God? Lord, ano ba ang kalooban mo ngayon? Ano ba dapat kong gawin ngayon? Dapat ginagawa natin ang kalooban po ng Lord. May mga principles ng Lord. Ang principle po natin, para hindi tayo magkulang, sowing and reaping. Kung nagtanim ka ng marami, sabi po sa 2 Corinthians 8, aani ka ng marami. Kung nagtanim ka ng konti lang anihin mo. Ang problema, yung iba, yung ani, lahat kinakain nila. Hindi nila tinatanim. Kung baga po sa palay, nagtanim ka ng palay, umani ka po ng 100 sacks of rice, yung 10, 10% kay Lord. Yung 90, laklakan mo yung anwari. Dapat itanim mo siya, di ba? Para meron kang. This is same principle. Alam niyo po kung ang principle na yon na sowing and reaping ay totoo sa pagtatanim sa physical, sa lupa, mas totoo ito sa spiritual. Kung ano man ang tinanim mo, aanihin mo, mas totoo po siya. Kaya nga po, para makawala kayo sa kahirapan, sa poverty, sa utang, kailangan lang kayong magtanim. Siguraduhin nyo, good soil. The best soil is yung pong gawain po ng Panginoon, wala nang iba. Yung mga taong nangangailangan, good soil po yan. Pero itang taong matamad, dela po good soil din, didinan din. Matamad lang. Nagda-drugs, nagsusugal, didinan nyo lang kasi malugod kaya mo. Mayap ka pa kayong Gino. Hindi po good soil yan, hindi siya magbubunga sa ganyan. Kaya nga po, ang sekreto po, ang susi para mawala ka sa kahirapan, sa mga utang, ay yung principle ng Lord, give and it shall be given to you. Amen. Sino pa po may mga utang sa inyo? Amen. Kung meron po kayong utang, magtanim po kayo. Tapos, pag umani kayo, yung manlalaklakan. Penyaliming bayong cellphone, penyaliming sapatos, nami pagyuking, kaya mo sinali ka pag bayong cabinet ng sapatos mo, pang malan, munuman nga nasusulod. You are being trapped by the devil with a worldly passion na nilalagay niya sa iyo. Sa totoo lang po, pwede tayong mabuhay ng 1 o 2 pares lang na sapatos eh. Actually, kahit wala pong sapatos, pwede kang mabuhay. Hele? Yung iba walang sapatos pero nabubuhay kasi lalang bitis eh. Hele? Pero diyan kang bitis, gakala ka sapatos. Mataya kawarin nung ala ka sapatos, dati tamo mo makatapak ka dito. Detang kaedad ko kaya kayong makanya na mamyalong tapak ka lang sa lol ka dito. Ala na ka sa lol, laka pa chinela, sali. O pati buldit mo gagabon. Pwedang kay, anak ka pa mo, at inakang bigoti. Lalo na po tamayang kang kay Mito. Manyaman niya. Manyaman niya ano. Pero if you seek for the kingdom of God, ano man po ang pangangailangan mo, kung pati yung bagong bahay, wala po imposible sa Lord. Napatunayan na po namin ho ito. Sa buhay po namin, kahit po ngayon na napakalaki ng bill namin sa hospital, hindi po kami nag-alala kasi nakita na po namin, talagang ang Diyos po, kapag tapat ka, alam mo, sinusunod mo yung principle niya, hindi ka magkukulang. Hindi po magandang umaasa ka lagi. Di na ako kayang kayin. Di na ako kayang. Hindi po maganda. Ang maganda po, nino kayang adinan ko. Paglabas mo, nung ating mamalimus. Sabi ko nga sa mga CEO, Bidsan, na ang gobyerno binabawal po yung magbigay ng limos, di ba?
Binabawal ang magbigay ng limos. Pero ang Diyos, dapat po daw yung nangangailangan, tulungan mo. Now ang tanong, sinong masusunod? Batas ng tao o batas ng Diyos? Tingalwa, tukyan niya Ay, kakatukyan yung sakyan. Ay, li bawal may didinan, ano? Ang tutunan ni talamarang kayo, may bumubo talaga burindinan. Nung Kristyano ka, batas ng Diyos, dapat yung tukyan mo. Yan mo, nung kakakit may masika na pong kay. Problema na nululokwa na ka, pero yung puso mo, Lord, na anumang gewa ko kayong kapwa ko, gewa ko kaya kaya mo. Amen. Kaya sakit ang, basta bawal kayong batas. Puro, ganda ng batas, tukyan mo. Perfect ka nung makanyan. Kaya ka 74. Kaya nga po, it is not automatic, though we are citizens of heaven, though we are children of God, it is not automatic na isusupply po ng Lord. Nagbigay po ng batas ang Diyos sa atin. May batas po ng kuryente, hindi mo pwedeng basta hawakan, kung mo Kristyano ka na, mahawakan mo ng kuryente. There is law of gravity. Dahil Kristyano ka na, pwede ka nang lumundag sa building at hindi ka babagsak. No, may mga batas. Merong law of poverty, merong law of riches. Kaya nga po kung susundin natin yung pong principle ng Lord about sowing and reaping, hindi ka na mamumuhay sa poverty. You just need to obey the word of God. Amen po ba? So ito po yung maganda sa atin. Tayo lang po yung binigyan ng ganito. Yung iba po nakikinabang, pero iba kapag anak ng Diyos ang nagtanim. Pinagpapala po talaga ng Lord. I've seen this sa mga member po natin na talagang pinayaman po ng Lord. Kung paano po yung giving po nila, grabe po silang magbigay. Grabe po silang tumulong. Kaya grabe naman po yung ng Lord. Si Pastor Francis, sa bundok po yung church yan, sa Bamban. Meron po siyang isang member po doon for many years. Dati po siyang labandera. Pero dahil siya po yung laging nagbibigay, laging yung kailangan ng pastor, kailangan ng church, kailangan ng kung ano-ano, siyang nagbibigay. Yumaman po siya. Naging milyonaryo. Meron pa siyang mga lupa po dito sa Bamban. Meron siyang kondo sa Baguio. Ngayon ko, histo ko. Dating labandera. Pero sinunod niya yung principle of giving. Amen. Ito po yung natin kapag citizens of heaven ka, walang sayang sa binibigay mo. Ito po yung God will provide you according to His riches. Anong ipapakain ni Kristo kung walang nagtanim na bata? Di ba? Anong kakainin mo kung wala kang tinanim? Ang bata po nagtanim siya, kaya nakinabang po yung buong pamilya niya ng Israelita. Praise the Lord. So prioritizing God and obeying His commands and principles is key to avoiding poverty. Kung gusto nyo maiwasan po yung kahirapan tsaka yung utang, huwag kayong kuripot. Share your blessing because we are blessed to be. Amen. I hope na pinamumuhay po natin yon. Kaya nga po, kung ikaw ay anak ng Diyos, you are a citizen of heaven, you don't need to worry. Dahil bakit? Sabi po ng Panginoon sa Hebrews 13:5-6, keep your lives free from the love of money. Huwag niyong isipin yung pera and be content with what you have. Huwag kayong magpakapagod para maging milyonaryo. Kung gusto kang maging milyonaryo ng Lord, ang Lord ang gagawa ng paraan, I tell you. Yung mga milyonaryo dito, lang po, phone call lang, na-meet lang, tapos agad ang laki ng transaction. Hindi po nila, dapat gawin ko, hindi dapat katalinuhan. Hindi po. Basta ka lang po, yung pong dikit kayong Lord. Patsi dikit kayong Lord. Bali yan, nung magsip-sip kayo, alig yung boss, yung magsip-sip na kayo kayong gino. Gustong may sip-sip ka kayong gino, atin po yung banala sip-sip. Matong kayong sip-sip pa banal dito kayo. Ika kasi sip-sip ka kayong gino eh. O ika kasi sip-sip ka kayong jabla, mo kanta kayo. So keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, nakalakbuhan kapilanman. Never will I forsake you, nakapaboren kapilanman. Amen. Kaya nga po, anong problema kahit hindi tayo milyonaryo kapag meron ka pangangailangan? Halimbawa kami, may pangangailangan kaming magbayad ng ganitong bill na malaki. Katulad last week, nag-provide ng Lord, sobra pa. Because sabi ng Panginoon, yun po ang lagi pinangahawakan ko po sa buhay ko. Sinabi mo, Lord, mo kulakwan. Po maglaraming gino. Kailangan lang po, kahit sa binggit ng kamatayan, panghawakan mo yung salita ng Diyos. Huwag mong hayaan nakawin pa ni Satanas yung mga salita na nasa puso mo.
Yun na lang po ang bubuhay sa'yo. Huwag mong paniwalaan si Satanas. So we say with confidence, this is very important. We say, we proclaim, we declare. Kailangan din i-declare mo, anong sinasabi mo? The Lord is my helper. Ang Diyos ang tutulong sa akin. Hindi niya ako pababayaan. Sabi po yan, I will not be afraid. Hindi ako matatakot dahil ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan ko. Dapat binibigkas mo yun. Elway tang, kamusta ka ini? Nakirugo ka rin pang mangilangan. Magkasakit na kami rugo. Ay, Diyos ko. Yan. Remember, death and life is the power of tongue. Pero kung sinabi mo, kahit wala kang pera, ay, pagpala na ako ng Ginoo, na napaburin, uling kaluguran na ako ng Ginoo. Dapat meron kang confidence na sabihin mo yun. I say, kaya nga sabi niya, I say with confidence, the Lord is my helper. Nakatapaburin ng Ginoo, kami gagana ka. Nakatapaburin ng Ginoo, mayap yung Ginoo, nakatapaburin, kami gagana ka. Nung kailangan mong healing, di na nakaring healing ng Ginoo. Kung mahina yung tuhod mo, bibigyan ka ng malakas. Alam mo niyo po, hindi po talaga ako nakakatayo. Tinatayo lang ako ng anak ko at ng misis ko. Dahil po sa 4 kang aldoba ng mga imamangan. Pero sinasabi, I'm strong. Thank you, Lord. I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya nandun sabi ko, Mama Ricky, Pastor Francis, ay Lord ako, eran na naman. Kasi po, nagre-recover pa ako, pero sabi ko, habang nagano po ako, thank you, Lord, I can do all things through Christ who gives me strength. Kailangan po Word of God ang binibigkas po natin. Hindi po yung puro reklamo. Amen? In that way, talagang mararanasan mo yung God will provide according to His riches and glory. Kailangan mo lang konting lakas, pero bibigyan ka niya mas maraming lakas para mapagtagumpayan mo ang buhay mo. Psalms 23, verse 1, the Lord is my shepherd, I have all that I need. Alam po natin ito, no? Yung Psalms 23. Sa ibang salin po, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. Wow. He leads me beside quiet waters. Kadumano, hindi ka mauuhaw. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. He restores my soul. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Even though ma-ICU pa ako, hindi ako natatakot. Parang ganun po siya. Because you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me. Binibless mo ko before my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely, sabi niyo po, surely. Surely goodness and mercy or love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Say forever. Amen. Kapag ginawa mong good shepherd ang Lord, siya talaga yung pastol mo. Kapag siya ang shepherd mo, sinusunod mo siya. My sheep knows my voice and they follow me. I know them and they shall never perish. I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my Father's hand, ang sabi po niya. If you are following the voice of the good shepherd, hindi ka magkukulang. Ito po ang masarap kapag citizen of heaven ka. He makes me lie down in green pastures. Amen. Totoo po ito hanggang ngayon. Yes, marami tayong problema katulad po namin, katulad ko maraming problema. Pero I could say that the Lord is my shepherd. I have all that I need. He makes me lie down in green pastures. Hindi po ako nagkukulang talaga. Kung kailangan ko ng kagalingan, kalakasan, binibigay po ng Lord, araw-araw po yan. Hindi nagkukulang ang Lord. Kailangan mo ng joy, ng comfort, niyayakap ka ng Lord ng kanyang pag-ibig. Because the Lord is a good shepherd. Amen. Kaya nga po, being a true citizen of heaven means being a sheep of the Lord. For as long as the sheep follow the good shepherd, they will have everything they need. Amen? So never worry about your needs. Kung masunurin ka lang sa good shepherd, you will lie down in green pastures. Amen? Kahit dumaan ka pa, hindi sinabing hindi ka dadaan ng valley of shadow of death pero kahit dumaan ka pa ng valley of shadow of death, you need not to worry, you need not to fear, because God is with you. His rod and His staff will comfort you.
Sa harapan pa ng maraming kaaway mo ang mga demonyo at ang diablo, makikita nila binibless tayo ng Lord. Kahit na dumadanas po tayo ng problema. Nagtataka ang diablo, bakit hindi natin sinusumpa ang Diyos sa kabila ng maraming pagsubok na nangyayari sa atin. Kaya ang Lord naman binibless tayo. Ang diablo, galit na galit naman siya. Hayaan niyo pong magalit ang diablo dahil kayo'y sumusunod sa Lord. Kapag kayo inaatake po, resist the devil. For as long as you are submitted to God, resist the devil and he will run away from you, sabi ng Bible. Amen po ba? So, sino po may pangangailangan sa inyo? Remember this, kung ikaw ay anak ng Diyos, therefore you are a citizen of heaven. Kung ikaw ay citizen of heaven, your provision, your needs will be met according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen. Tayo po ay mag-review na. I am a citizen of heaven, born of God from above. Life here on earth is temporary. Provision is according to the riches of Christ. Last verse before we take the Holy Communion. John 14:2-3. In my Father's house, nyamanan nini, are many mansions. Sabi ng Panginoon, sa langit maraming mansion. If it were not so, I would have not told you. Kung hindi totoo, hindi ko sasabihin sa inyo, sabi ng Panginoon. I go to prepare a place for you. Nagpapaalam siya dito. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Hallelujah. I will come again and receive you to myself. Sasama kita, bibigyan kitang mansion, aking anak, sabi doon. That where I am, there you may be also. Na wala ng karamdaman, wala ng utang, wala ng kasakitan. No more pain, no more sorrows, no more tears. Only joy and peace forever with the Lord. Amen. Kaya nga po, hindi ko po alam kung anong problema nyo. Baka mas matindi pa yung problema nyo sa akin. Pero kahit gano'n po katindi problema nyo, manghawakan lang kayo sa pangako ng Lord. You have a mansion in heaven. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. Amen. And someday yonder we'll never more wander, but walk on streets that are pure as gold. Woo! Sino excited? Say, praise the Lord! Amen. So we must remain faithful citizens of heaven, sabi po dyan, until Jesus returns and take us home. And takes us home to be with Him forever in eternity. Hallelujah! Hallelujah! Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Tayo po ngayon ay tatanggap ng banal na